Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang gabi Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kababayan ho natin sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok ko dito sa ating programa. At syempre sa mga bago nating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sana wag po kayong mag-skip ng ads. Nang sa ganun po kayo makatulong po dito sa ating programa. At syempre, tulad po ng lagi natin sinasabi, pakishare naman po sa ating mga kababayan ang mga videos po na inyong mapapanood dito po sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa gabi po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong si Madam Grace Poe o Senador Grace Poe. Tungkol po ito sa peking kumpanya na nagbibigay ng bisa sa mga dayuhan ayon ho sa senator. Na ayon pa nga po sa kanya, ang pagbibigay daw ng bisa sa mga dayuhan ng mga peking kumpanya ay banta sa kapayapaan at kaayusan sa ating bansa. Sinabi rin ni Senator Poe sa isang pahayag na dapat ding suportahan ng Department of Justice o DOJ ang mga maling opisyal. Dapat suportan, dapat parusahan pala. Sorry po mga minamahal ko mga kababayan. Sinabi po ni Senador Grace Poe sa isang pahayag na dapat ding parusahan ng Department of Justice o DOJ ang mga maling opisyal ng Bureau of Immigration o BI. Matapos mismong sabihin ho mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang siya mismo ang nagsabi ng BI umano ay nagbigay ng libu-libong pre-arrange employment visa sa mga dayuhan na sinasabing nasa 500 na peking lokal na kumpanya. Dagdag pa po ni Senator Grace Poe ang pagbibigay daw di umano ng employment visa sa mga dayuhan sa daang-daang peking kumpanya ay nakakaalarma. At nagdudulot daw ito ng mga banta sa kapayapaan at kaayusan. Ayon ho yan kay Senator Grace Poe na siyang tagapangulo ng Senate Committee on Public Service. Dagdag pa ho ni Senator Grace Poe, nararapat lamang daw na papanagutin ng DOJ at parusahan ang mga maling tauhan ng immigration at iba pang mga individual na ginawa nga posible ang pagpasok ng mga dayuhan ayon ho yan sa senator. Kung matatandaan po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, nauna nang sinabi ni Remulla na iimbestigahan ng DOJ ang usaping ito. Gayunpaman, kung matatandaan ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nauna nang sinabi ni Remulla na iniimbestigahan na ng DOJ ang usaping ito. Gayunpaman, ayon pa nga po kay Senator Grace Poe na dapat maging maingat ang bansa sa mga naturang scam dahil nakita na nito ang isang patas na bahagi ng mga krimen na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS. Kung maalala ko ninyo mga minamahal ko mga kababayan, noong Pebrero 2020, kung maalala ho ninyo, hindi po ba inilantad ni Senator Risa Ontiveros ang isang di umano'y kickback scheme kung saan tumanggap ng kickback ang mga tiwaling empleyado at opisyal ng paliparan kapalit di umano
ng tuloy-tuloy na pagpasok ng mga Chino o mga Chinese national. Pagkapalit ko kapalit ng pera. Tuloy-tuloy na pagpasok ng mga Chino kapalit ng pera na walang sapat na papeles na kung mayroon man mga pekeng papeles. Kung maalala ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan, nagsalita ho si dating Finance Secretary Diokno tungkol ho dito. At kung maalala ho ninyo, doon po sa kanyang pinost, sabi po niya doon, nakakapagtaka na patuloy ang pogo sa bansa na kung iisipin ay di na nga pinatuloy sa sarili nilang bansa. Isa pa. Ito rin ang isa sa mga dahilan bakit ang daming krimen sa bansa ng mga Chinese na related sa pogo. Sana nga, sabi po niya, totohanin ng pamahalaan na tuluyan ng alisin ang pogo sa Pilipinas. Kahihiyan at reputasyon ng bansa ang nakasalalay dito. Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, doon po sa sinabi ng dating Finance Secretary Diokno, si Diokno, na pinalitan ho ni Ralph Recto. Alam niyo po, hindi po ba't nung panahon ni Duterte, nandoon po si Diokno? Bakit hindi ho siya nagsalita ng ganon? Para bagang gusto niyang palabasin na itong ating Pangulo, parang gusto niyang palabas. Maganda yung simula. Kasi parang sinasabi nga niya na sana. Pero, di ba? Yung sinasabi niyang malaking kahihiyan daw sa bansa. Bakit ng panahon ni Digonyo hindi ho niya nasabi yun? Anong nangyari sa bunganga niya? Anong nangyari sa kaisipan niya? Bakit ngayon lang ho siya nagsalita ng ganun? Ba't nung panahon ni Duterte, hindi niya nasabi yun? Ano bang ibig sabihin nun? Ngayon lang siya nagkaroon ng katapangan? Ngayon lang siya nagkaroon ng kaisipan? Patungkol sa pogo na yan? Ganun ba yun? Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, noong panahon kasi ni Duterte, dahil nga sa maraming mga Chino na kaalyado niya, na kung saan may konektado dito kay Michael Yang, kay Alan Lim. Marami yung mga Chino ang nakipagkaisa sa mga Duterte. Dahil nga po sa mga Duterte malapit sa mga Chino, nagawan ito ng paraan na kung saan ang naging tagapagsalita ng mga business, yung mga nagmamay-ari ng pogong ito. Ang naging tagapagsalita nila ay si Alan Lim at maging itong si Michael Yang, na kung saan pinaburan nito ni Digonyo, na kung saan may kapalit naman itong, alam niyo na, siyempre hindi naman yan papayag kung walang kapalit, di po ba? Natural, talagang papayag si Digonyo, lalong-lalo na hindi naman si Duterte yung magsusugal. Yung mga Pilipino naman, nasuga pa sa sugal. Di po ba? Pero nakakalungkot Mabalik ko tayo dito kay dating Finance Secretary Diokno. Noong panahon ni Duterte, alam naman ng lahat, di ba? Kung anong naging kalagayan ni Diokno noong panahon ni Duterte. Hindi ba't si Duterte din naman ang nagtalaga sa kanya? Di po ba? O ba't hindi niya sinabi nun na nakakasira sa bansa yung pogo? Ba't hindi niya sinabi, teka, nakakasira sa bansa natin yan, nakakabahala yan. Bakit yung mga Chinong yan nakakarating sa bansa natin ito na walang kompletong papeles? Samantalang tayo mga Pilipino, hindi pwedeng makapunta dun sa kanila pag walang tamang papeles. Pero yung mga Chinong yan, tingnan mo
Dahil sa pera, balita ko nga noon, halagang 20,000 pesos. Ha? Nakakapasok na yung mga yan. Sa halagang 20 pesos, mga kababayan. Oh. Anong nangyari nung panahon ni Digongyo? Inaksyonan ba niya yun? Wala. Ba't niya aaksyonan? Doon nga siya nagkakapera. Sa bawat pasok ng mga sinong yan, may pera sila. Oh, sa bawat negosyanteng mga Chinong yan, napapasok dito sa ating bansa, magbibigay sa kanila ng, alam mo na, regalo. Huwag na nating sabihin huwag na nating sabihin tax, kasi wala naman tax yung mga yan. Kaya nga sabi dati ng ating mga kababayan, kung ganun man lang din, na hindi pinipigilan ni Digongyo na makapasok dito yung mga pogong yan, gawin na lang nilang legal. Ay, hindi nila ginawang legal kasi nga pag ginawa nilang legal yan, mapupunta sa BIR. Samantalang kung hindi nila gagawing legal, mapupunta sa bulsa ni Digongyo. Mapupunta sa ilang mga opisyal. Di po ba, mga minamahal kong mga kababayan? Ha? Alam nyo, sa totoo lang maganda yung sinabi ni dating Secretary Joke, no? Ang problema lang hindi sa tamang panahon niya, sa tamang oras sinabi. Diba? Dapat nung panahon ni Digongyo, na kung saan si Digongyo ang promotor, kung bakit nagsipasok yung mga hudas na yan dito. Di po ba? Sabi pa nga niya, mismong China tinatakwil nila yung ganitong mga uri ng mga laro o sugal. Pinaalis din daw ito sa Taiwan dahil hindi nga maganda ang resulta. Tapos dito sa ating bansa, namamayagpag sila na para bang kampante sila. Mga kababayan, alam naman pala ni Jokno na talagang nakakahiya. Siya pa may sabi ito daw ang pogo ang pinagmumulan ng krimen doon sa China, kaya daw pinaalis itong pogo. Ba't nung panahon niya hindi niya sinabi, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bilang ako'y naman, may sapat na pag-iisip, may mataas na kaalaman, pwede ko bang isuggest sa'yo na huwag mong papasukin yan? Dahil pinaalis yan doon sa China. Dahil hindi maganda ang resulta. Pinaalis sa Taiwan dahil hindi maganda ang resulta. Hindi niya nasabi yun. Baka may share din siya. Di po ba? Tingnan mo kalokohan ng mga ito. Tsaka lang nagsalita ng ganun para sabihin lang na sila ay makabansa. Sila ay ayaw sa gulo. Sila ay ayaw sa mga krimen. Di po ba? Mga kababayan, nakakaloko itong si Jokno talaga. Ito pa po sabi sinabi ni Ambassador Huang na ang Pilipinas ngayon ay bahagi na ng blacklist na mga tourist sites dahil hindi nila alam kung ang isang turista ay sasali sa mga operasyon ng Pogo at hindi nila alam kung ang kanilang mga kababayan na pumupunta sa Pilipinas ay ligtas sa mga illegal na aktibidad na ginagawa. Ito po yung sabi niya. Sabi niya, by the triad, by the syndicate operating Pogos, ayon ho yan kay Senator Subiri sa pagdinig ho ng Senate Ways and Means Committee tungkol po sa Pogo. Sabi po ni Subiri na sinabi daw ni Ambassador Huang na ang Pilipinas ay bahagi ng blacklist. Pero alam niyo po ito, kalaunan binawi ho ni Subiri. Nasabi nga niya, baka nagkamali lang ng translation. Nakalauna sinabi niya na baka mali lang daw yung pagka-translate na kasama yung Pilipinas sa blacklist. Hindi naman totoo yun. Di po ba? Pinatotohanan ho yun kasi kung talagang
talagang kasama sa blacklist. Di sana wala nang, hanggang ngayon ang daming Chino. Isa ho sa pinakapaboritong puntahan ho ng mga sugarol na Chino, iyong bansa ho natin. Dahil mayroon pa rin po mga ilang mga pogo na naririto. Ha? Oh. Mga kababayan, ito pa sabi, isinama ng gobyerno ng China ang Pilipinas sa blacklist upang hindi puntahan ng kanilang mga turista dahil sa patuloy na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Senator President Juan Miguel Zubiri, courtesy call kay Zubiri si Chinese Ambassador to the Philippines Huang sa ano bang tawag ito? Si Lion, hirap namang anuhin to. Basta si Huang, kung saan natalakay ang isyu ng POGO. Sabi pa, pangamba ni Huang na baka kidnapin daw. Kidnapin daw? Kidnapin ang mga turistang Chinese at mapagkamalang POGO operators. Kaya bumaba ang bilang ng mga turista na nanggagaling sa China. Noong bago magpandemya ay pinakamarami ang mga turistang Chinese na bumibisita sa Pilipinas. Sinabi pa ni Zubiri na nais ni Huang na aksyonan ng gobyerno ng Pilipinas ang nasabing issue. Biro mo nung panahon ni Duterte, bakit itong tolonggis din nito na ambassador na to, hindi rin nagsasalita? Di po ba? Doon nung nangyari ito Di ba? Yung pagpasok ng mga Chino dito sa ating bansa, na kung saan yun nga sinasabi ko sa inyo, napupunta lamang ho dito sa Pilipinas, kunwari sila po ay magbabakasyon lang o bibisita, pero ang totoo magsusugal. Ang totoo magsusugal. Alam niyo mga kababayan ko, sa totoo lang ho, nung panahon ni Duterte, nasa isip niya na huto napapasukin talaga lahat ng Chino. Lahat ng Chino na konektado kay Alan Lim, maging kay Michael Yang. Na nagiging spokesperson ng mga may-ari ng Pogos na ito. Yung may-ari ng mga Pogo na yan. Sila po yung tagapagsalita ni Duterte, ng mga Chinese na to, doon kay Duterte. Kaya po sila nakakapasok dito na walang kahirap-hirap. Kumbaga, nakatimbre. Di po ba? Mga minamahal kong mga kababayan. Sa totoo lang kung si Duterte tatanungin nyo, gustong-gusto nga niya maging probinsya to ng Kaya gustong-gusto niya, pasok na lang dito yung mga Chino na yan, kahit wala nang mga anong papeles. Dahil gusto nga ni Digongyo, maging probinsya ito ng bansang China. O kung maaalala nyo, mga minamahal kong mga kababayan, kung maaalala nyo, nagbiro ho si Duterte, pero totoo ho yun. Sabi ho niya, bakit hindi gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Sabi niya ho yun Kung maaalala nyo mga kababayan, pabiro pong iminungkahi ni Digongyo sa China na gawing bahagi ng teritoryo nito ang Pilipinas bilang lalawigan. Na ayon pa nga po kay Digongyo, kung gusto nyo, gawin nyo na lang kaming probinsya. Parang Fujian, kung di ako nagkakamali. Sabi niya dito sa sinabi niya, if you want, just make us a province like Fujian. Ang hirap naman kasi yung nila. Pagka hindi natin salita, talagang hirap tayo. Fujian. Bahala na kung ano kayo dyan. During the anniversary of the Chinese Business Club,
Sabi po dito sabi po dito, Province of the Philippines, Republic of China. He added to, sabi niya dito sa kanyang sinabi, iaano na lang ho natin dito, probinsya daw ng Pilipinas, Republika ng China, ayon kay Digongyo, na kung saan pinalakpakan po siya ng mga Filipino-Chinese, yung mga businessman na tuwang-tuwa sa kanyang sinabi. Talaga. Sa totoo lang ho, si Digongyo po yung dapat sisihin dito eh. Wala na hong iba. Si Digongyo po dapat sinisisi dito. Hindi po ang ating Pangulo. Sa bagay, hindi ko naman narinig doon kay Jokno na sinisisi niya ang Pangulo. Ba't nakapasok ang sinabi niya doon, sana paigtingin nga. Tama naman yon. Pero doon lang ako nag-react sa sinabi niyang, di ba? Nakakasira daw sa bansa natin. Di sana doon sa panahon ni Digong niya sinabi yun. Di po ba? At ito pa ho, kung maaalala nyo, may mga tauhan ho si Digong yun noon na pinagtatakpan ho yung kabulukan ni Digongyo. Di ba nga, nung pumasok yung mga Chino, nauso yung pogo. Di po ba? Nauso yung pogo. Ngayon, tinawagan yata ni Duterte itong si dating Department of Foreign Affairs itong si Secretary Teodoro Locsin Jr. Na ang sabi niya, itong pagkasabi niya, sa totoo lang daw, Pilipino daw talaga ang nagmamay-ari ng mga pogo dito sa ating bansa. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano nililihis nung panahon ni Digongyo. Itong tao ni Digongyo. Yung katotohanan. Sabi po nito ni Teodoro o ni Locsin Jr. na Pilipino daw talaga ang nagmamay-ari ng mga pogo. Sino niloloko ninyo? Yung mga Pilipino niloloko ninyo? Kung talagang ang Pilipino may-ari ng mga pogong yan, di dapat nung panahon pa lang ni Cory may pogo na dito. Di dapat nung panahon ni Erap, mas mapagkakapirahan ni Erap yan. Kung talagang Pilipino ang nagmamay-ari ng pogo. Di po ba? Kung di ba naman baliw din tong isa na to? Di ba? Malamang inutusan nito ni Duterte. Sabihin mo sa mga tao, magpa-interview ka. Tapos sabihin mo, ang nagmamay-ari niya, Pilipino. Pero ayon mo sa ating pag-iimbestiga, mga minamahal kong mga kababayan, Pilipino yung nakarehistro. Hindi pala nakarehistro kasi hindi naman pala nila biniyaan na ano yan. Pilipino ang nagpapakilala na siya ang may-ari. Kasi takot yung mga Chinese na, alam mo na, kumbaga gumagamit sila ng mga Pilipino. Siguro may mga kapitan dyan, mga mayor's permit na yan, ano ba? Papakilala Pilipino. Pero totoo, tauhan lang yun. Di po ba? Mga minamahal kong mga kababayan. Biro mo ba naman, pagtanggol ba naman yung may-ari ng mga pogo? Magkano kaya binayad dito kay Locsin Jr. para pagtakpan yung katotohanan? Sabi nga ng China galing daw tong pogo doon sa kanila. Galing sa Taiwan. Ibig sabihin, yung pogong ito nagsimula doon sa China. Pilipino yung may-ari. Ibig sabihin, pagkatapos yung Pilipino, pinalayas doon, pumunta ng Taiwan. Tapos bumalik sa Pilipinas. Ganun ba yun? Niloloko tayo ng mga to. Buhay pa tayo, pinagluloko na tayo. Di po ba? Ewan ko lang kung magkanong na-share nito. Bakit ganun siya magsalita? Pero sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, noong panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang umupo bilang Pangulo ng ating bansa,
sa totoo lang ho, itong mga pogong ito, ay talagang sinubaybayan ho ng ating Pangulo. Hindi sinubaybayan para humingi ho ng lagay. Sinubaybayan ho niya kung ilan at saan, kung saan ito nag-ooperate ng kanilang mga business na katulad nito, ang kanilang mga pasugalan. Kung kalaunan mga minamahal kong mga kababayan, inaprubahan na ng Senado o ng Committee of Ways and Means ang pagpapalayas sa Pilipinas o sa Pilipinas tuloy. Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Dahil nung pinag-aralan talaga ng ating Pangulo, pinagtagpi-tagpi niya yung sinabi ni Zubiri, yung sinabi ho ng tagapagsalita ng China, naisip niya talaga parang oo nga, meron talagang katotohanan, kasi minonitor ho ng ating Pangulo yung pogo na to. At napatunayan niya sa sarili niya na totoo nga. Diba? Dahil sa pogong ito, posible na maraming Pilipino ang matulak sa mga hindi magagandang gawain. Maaring mapuwersa sila para manloko. Mapuwersa sila para gumawa ng kasama, pumatay. O iba pang mga aktibidad na hindi maganda. Kaya mga kababayan, isa lang ho masasabi ko, magpasalamat po tayo sapagkat ang atin na pong Pangulo, ang siyang Pangulo ng ating bansa ngayon, na kung saan sumasawata sa lahat ng mga maling aktibidad na naririto ho sa ating bansa. Kaya nga ho, tulad ng sinabi ko, mahigpit ho na binantayan ng ating Pangulo yung mga POGO operators na to. Na sa kanya rin pag-uobserba, sa kanya rin sariling pag-iimbestiga na patunayan niya na hindi talaga maganda ang mangyayari kung ang pogong ito o mga pogong siyan tuloy, yung mga POGO operators na yan ay manatili pa dito sa ating bansa. Kaya sa madaling salita, kung mapapanood nyo ho, talagang winawalis na ho. Iniisa-isa na ho ng ating Pangulo yung mga Chinong yan. Kaya ngayon, yung mga Chinong yan, takot na ho magbumisita dito. Dahil alam nila, may kalalagyan na ho sila. May kalalagyan na talaga sila. Hindi naman yung katulad noon na 20 pesos tuloy. 20 mil lang. Kahit wala kang maayos na papeles, pasok ka na. Ngayon, hindi na ho. Kahit bayaran mo pa ng 200,000 yan, pag hindi tama yung papeles mo, hindi ka makakapasok sa Administrasyong Marcos. Na kung saan pinapatupad talaga kung ano yung batas na dapat ipatupad sa bansang ito. Kaya mga kababayan, sana ho etong mga nandiyan ho sa nakikipagsabuatan ho sa mga Chino, ay nako, sabi ko nga sa inyo, hindi to katulad ng dating administrasyon na pwede kayong gumawa ng iba't ibang mga kalokohan. May kalalagyan kayo. May kalalagyan kayo. Hindi ito katulad ng dating administrasyon lalong-lalo na kayo dyan sa immigration. O Bureau of Immigration o BI. Umayos-ayos na kayo. Talagang may kalalagyan kayo. Baka sabihin nyo anong English ng tutong. Ano ba English ng tutong? Di ko rin alam Kaya mga kababayan, magpasalamat po tayo sapagkat ang administrasyong ito ay gumaganap po sa kanyang dapat ganapan para makatulong sa ating inambayan. Kaya mga kababayan, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inambayan. Mabuhay nagmamahal sa ating inambayan. Maraming salamat po.